Guys, magandang araw sa inyo. Ayun. Napansin ko lang kasi nitong mga nakarang araw, nagbasa uli ako ng mga comment dun sa YouTube channel natin. Ang dami pa rin nagtatanong tungkol sa Grab. Sa Lala Move, paminsan-minsan. Sinasagot ko pa rin naman. Bagamat hindi active yung YT channel natin nito mga nakaraang linggo, buwan. Pero yun, gustong-gusto ko sana guys na maging na-continue active yung na yun para nakakapag-share tayo ng mga tips, mga knowledge na kagaya nito. Ayun, kaya yun, hindi ko iwan yung YouTube channel natin. Minsan may time lang na tinatamad ako, walang time, pero yun, magpapatuloy yun. Ngayon guys, balik tayo dun sa topic. Napansin ko na ang dami pa rin nagtatanong tungkol dun sa Grab. Kaya, at paulit-ulit lang yung mga tanong na yon, pero sinasagot ko pa rin. Para magkaroon ng kasagutan dun sa mga katanungan nga ninyo. Kaya yun, naisip ko kagabi na gagawa na lang ako ng lalagay ko sa isang video yung sasagutin ko yung lahat ng mga katanungan. Bagamat hindi lahat, pero yun. Kung ano yung mga madalas na tinatanong dito sa YouTube channel diyan sa mga comment, ito yung sasagutin natin. Para at least isang video na lang kayo, pag napanood nyo yun, hindi ko man lahat masagot, madami kayong malalaman na tungkol sa Grab. Ito guys, ayun, nagsulat ako kagabi. Pagka galing ko sa biyahe, nagsulat ako. Medyo madami to, ayun no. 22, tapos kabilaan pa yon. Ito, 31 hanggang 40. Ayun. Sana guys makatulong to sa inyo, no? Lalong-lalo na nga dun sa mga At sana madami akong masagot ng mga katanungan dito sa inyo. Lalong-lalo na yung mga interesado sa pag-Grab. Ito guys, babasahin ko lang isa-isa at yan sasagutin ko rin kaagad. Unang tanong is 2024 na ngayon. Siguro every year kasi madaming nangumusta. Kumusta na kayong biyahe sa Grab ngayon? Lalo't pat ang dami ng mga nadagdag na unit, baka iniisip nila, kumikita pa rin kaya sa Grab ngayon? Sa kabila ng ang daming unit, yung last na nag-open si LTFRB ng slot is 10,200 yata yun. Isipin mo, di ba, ang dami na naman nadagdag. Hindi lang 100,000 at 10,000 ang nadagdag na nabiyahe sa karsada. Ayun, di sasagutin ko, 2024, last na nagbiyahe ako kagabi is from 5 AM lumabas ako hanggang past 6 na ng gabi. Naka 4,000 ako, mahigit na konti. Ayun, ito, i-display ko dyan sa ayun, guys, active ako na Grab driver Bagamat minsan may araw na hindi ako bumabiyahe, pero ako ay active. Ang tire ko ngayon is nasa silver ako. Dati nag-silver ako, tapos pumunta sa member, tapos nag-silver uli ako. Kaya ibig sabihin sa silver, ilan yung biyahe ko? 200 plus, 250 yata yun yung bagong ngayon ng silver. Kaya active Grab driver ako. Ayun. 2024 na ngayon, ang kumikita pa ba sa Grab? Sa kabila na madami ng unit, tapos bukod pa sa medyo humina ngayon, ayun, senior ko nga dun sa previous na upload ko. Yes guys, yun, kumikita pa ngayon. Kagaya nga sabi ko kahapon, naka 4,000 ako. Sa loob ng 5 to 6, 13 hours. Kagabi, magsasagad sana kagabi hanggang hating gabi. Kasi nga, coding nga ako ngayon. Pero, dinala ko ng isang booking na malayo. Dito sa parting, Amparo. Kaya yun. Pagdating dyan, wala na masyadong booking dahil gabi na nga, walang masyadong booking pabalik ng Maynila. Kailangan kong pumunta sa mga lugar na may booking para lang makabalik. Pero yun, by chance pa rin yun kasi nga gabi na.
Kaya yon, hindi na ako nakapagsagad, umuwi na lang ako dahil yon, medyo malapit na dito sa amin. Ayun, kaya kumikita pa rin guys ngayon, walang nabago sa kabila ng madaming unit. Isa pa guys, pahabol ko no, kasi ang tao ngayon is nasasanay na sila, parang naging pangkaraniwan na lang na gumamit ng Grab. Kaya siguro ganun din na dati ang mga gumagamit lang yung mga nag-o-office, na updated sa pag-install ng app. Ngayon is kahit yung mga ordinaryong mga lang na ordinaryong mga bumibiyahe lang is naka-Grab app na rin sila. Kaya yun, magiging normal na transportation na yan, na isa siguro yun. Kaya parang dumadami man yung unit, mas dumadami na rin yung mga yung gumagamit ng Grab. Pati yung mga normal na lang na tao na dati magtataksi, madalas taxi lang, gumagamit na rin. Kasi mas efficient talaga yung yung Grab na gamitin dahil pwede kahit diyan ka lang sa kabilang kanto. Unlike sa taxi, pwede kang tanggihan. Sa Grab is wala ka magagawa dahil yon. Pag dumating sa yung booking, biyahe ka 80 pesos, 70 pesos, yan. Kaya siguro yun yung ito guys ay para sa opinion ko lang ha. Opinion ko lang yung next na tanong natin is paano magpasok ng unit sa Grab. Ito na yung madalas na tanong ng mga karamihan. Paano magpasok is unang-una, dapat may unit ka. Siyempre, number 1. Hindi man bago, pero hindi rin masyadong luma. At least, not more than 3 years old. Dun sa time na ipapasok mo siya sa Grab. Kagaya nga is 2024 na, di pinaka-latest na dapat ay pinaka-old na ipapasok sa Grab is 2021. Year model. Ano-ano yung kailangan? Ay di syempre, dapat ORCR. Pag walang ORCR, yung DR, delivery receipt o yung sales invoice pag yung mga sa hulugan. Pwede ba yung mga hulugan? Pahabol ko lang na tanong, no? Yung mga karamihan naman guys sa mga unit is hulugan. Kaya, yung mga binibigay pa lang sa inyo dun sa kasa, the moment na i-out nyo yung unit nyo, is yun ay pwede ng alternative sa ORCR. Nakalagay din naman doon. Yun lang guys. Tapos ang pinakamahalaga is yung PA. Ito yung franchise. Yung franchise is yung unang stage niya is yung PA, Provisionary Authority. Tapos after nun, yun yung nire-renew every 3 months or 90 days. After nun, magkakaroon ng mga hearing, ganyan, para magkaroon ka ng permanent franchise mo naman na every 2 years naman yung renew. Ayun, pag mayroon ka nun is pwede ka na mag-apply sa Grab. Ayun, yung iba pa doon is siguro maanohan na ng tanong natin dito. Next question natin is yung requirements nga para makapasok sa Grab. Ayun, nabanggit ko na rin pala yun. Yun na yung requirements. Kailangan yung ORCR. Tapos syempre sa driver, kung owner driver ka, yung license, dapat professional. Drug test, nung panahon nung nagpasok ako, may drug test pa, pero parang tinanggal na rin yun. Hindi ko sure kung ano na yung latest ngayon. Tapos yun, police, NBI, barangay, kailangan yun. Tapos yun yung yung PA o yung franchise. Ano year model? Pangatlong tanong, ayun, nabanggit ko na rin. Hindi mahalaga yung year model, at least yung age ng sasakyan mo. At least not more than 3 years old dun sa time na ipapasok mo siya sa Grab. Okay. Next na tanong, number 4 is, ano brand ang mga tinatanggap kay Grab? Ito yung brand ng mga sasakyan. Ayun guys, base doon sa mga nakakausap ko is halos merong gumagamit ng MG, yung GM ba yun? MG, merong Geely. Kaya guys, tingin ko naman wala namang nakaano si Grab na brand. Kundi doon lang siya naka-specific sa age ng sasakyan na not more than 3 years old. Next, pang-alim na tanong is ano mas maganda, 4 or 6 seater? Ayun. Yung category kasi ng mga
sasakyan ni Grab guys is yung 4-seater kagaya ng Vios yung gamit ko. Tapos yung mga SUV or 6-seater kagaya ng Avanza, Innova, Expander, Toyota Rush. Yan ay mga 6-seater. Siyempre, mas maganda yung 6-seater kasi mas mataas yung rate niya. Dahil ang 6-seater, pwede mong kunin yung 4-seater, pwede mong kunin ang 6-seater. Hindi unlike sa 4-seater na stick ka lang sa 4-seater. Lalong-lalo na pag mga rush hour, pag nakakuha ka ng 6-seater, ayun, ibig ko sabihin pag rush hour pala, mas inire-recommend ni Grab yung 6-seater dun sa mga passenger, lalong-lalo na kung medyo mahinahirapan sila mag-book. Ayun, mas mataas yung chance nila na makakuha ng book pag 6-seater yung binobook nila kumpara sa 4-seater. Ayun, mas maganda yung 6-seater guys, mas mataas ang rate niya. Kailan uli mag-o-open ng slot CLTFRB para sa Grab? Ito yung pang-pitong tanong. Ayun guys, kailan uli mag-o-open is surprise lang yun walang nakakaalam. Bigla lang sila nag-announce na magkakaroon ng opening slot uli para sa mga bagong unit. Ayun, walang nakakaalam dun guys. Saka binabalita naman yon, binabalita sa TV rin na ano sa news uli yun. Pangawalong tanong is magkano bayad pasok kay Grab? Ayun, magkano ang bayad sa pagpasok ng unit kay Grab? Yun is between 7,000 to 10,000. Yun yung kung ibibigay mo lahat ng requirements mo, ipapasa mo kay Grab, sila na yung maglalakad ng franchise ng unit mo. Yung pagpapasok kasi guys kay Grab is may dalawang pamamaraan yun. Yun yung doon pa sa tamang proseso, yung legal na proseso, tapos yung mayroong middleman. Pero ano yun, ito yung palakad na kung tawagin. Iyon, gagastos ka ng mas malaki. Pero hindi naman ibig sabihin na may middleman is peke yung ano mo, yung franchise mo, mayroon ding hindi. Ayun lang, mag-ingat kayo dahil depende sa taong lalapitan nyo yun. Ayun. Pang-siyam na tanong is ilang buwan bago makabiyahe? Ito guys is depende. Pag nagpalakad ka kay Grab is base dun sa mga nakakausap ko is mayroong 3 buwan, mayroon yung iba 1 buwan, mayroong iba 6 na buwan. Hindi pa sila tinatawagan ni Grab. Eto, dun sa mga yung shortcut naman, yung mga palakad is madali lang. Kaya lang may katumbas na malaking pera yon. Ayun. Sa next na tanong is number 10, pwede ba ang 60 years old na mag-drive kay Grab? Yes guys, pwede. Base dun sa nabasa ko dati is kailangan mo lang ng physically fit na manggagaling sa doktor. Pag 60 years old, above ka na, pwedeng mag-drive. Pwede bang full-time driver at sulit ba ang kita? Okay. Ito yung mga nagtatanong na may mga trabaho na, tapos biglang gusto nila na parang nag-ano sila na gustong mag-drive kay Grab as a full-time. Ayun, kagaya ng based sa mga guys, i-share ko lang ulit na banggit ko yata doon sa mga previous video ko. Ang average na kita kay Grab, gross na lang yung sasabihin ko. Daily kaya mo maka 3,000. Ayun, gross yun, ibig sabihin andun pa yung gas, tas may expenses mo, pagkain. Pati boundary, kung nagbaboundary ka, andun pa rin. Pero yun sa 10 to 12 hours lang yun. Pwede mong pataasin yung kita na yon. Kaya yon, dudamat na lang, kayo na lang magkwenta kung pwede bang full time. Pero sa akin, pwede. Ayun. Ilang taon unit pwede biyahe kay Grab? Ayun, nasagot ko na rin kanina, not more than 3 years old, dapat yung unit. Alin mas maraming booking, Grab or Joyride? Ayun. Parehas akong may Grab at Joyride. Mas continuous, stable yung booking kay Grab kesa kay Joyride. Pang 40 na tanong is pwede bang kunin monthly kung
joyride lang ang biyahe. Ibig sabihin kung makakasurvive ba yung monthly na sasakyan, kung sa joyride lang ba biyahe. Nung bago ako nag-grab is kay joyride din muna ako bumiyahe. Pero siguro mga 1 linggo lang yon. At kumpara sa Lalamove, sa 200 kg na gamit. Halimbawa, isang gamit ko, tapos maglalamove ako sa joyride. Mas maganda kay joyride. Nakakasurvive naman. Tiyaga lang guys. Tiyaga lang. Tapos makukuha mo rin yung mga kung yung mga mga diskarte. Kung saan yung lugar na mas madalas makaka-booking. Lalong-lalo na dun sa mga hindi pa nakakapasok kay joyride, nag-grab muna. Mas maganda na maganda rin naman na alternative si joyride. At kayang-kaya rin naman kunin kung yung panghulog lang kay joyride. Pang 15, magkano boundary sa Grab? 4 at 6 seater. Pag nagba-boundary, base dun sa mga nakakausap ko is 1,000 sa Vios, yung 4 seater, tapos yung pag 6 seater nasa 1,200 hanggang 1,400. Yung Vios naman is 1,000 hanggang 1,200. Depende sa operator kasi yon. Pero madalas 1,000 tapos 1,200 naman sa 6 seater. Ito boundary lang yung guys, hindi boundary hulog. Number 16, dami. Sana matapos natin to. Pasensya na kayo guys, haba yung video Pero yon, at least sa isang panood lang kayo, pwede nyong pakinggan lang via audio. Na madaming hindi na kayo magbabasa. Makakakuha na kayo ng idea. Ay number 16 is boundary hulog na unit. Maganda ba at magkano ang boundary hulog? Ito guys yung nabanggit ko kanina. Meron kasing boundary hulog. Ito yung parang drive to own kung tawagin. Ayun, boundary hulog na nga. Ito yung idadrive mo yung ibaboundaryhan mo yung sasakyan. Pero pag natapos mo yung termino na usapan ninyo, halimbawa 5 years, nagbaboundary ka ng 1,200 sa mga sa mga Vios. Ito yung sinasabi ko kanina. Pag boundary lang 1,000. Pag boundary hulog 1,200. Mas mataas. Kasi yun, after ng termino, sa iyo na yung sasakyan. Tapos, sa mga 6-seater, karamihan nagpapaboundary hulog is 1,400. Ito na nga yung Avanza, Expander, Innova, mga ganon. Ayun, ay nababasa ko lang sa Facebook at mga nakakausap ko guys. Based sa totoong experience ko. Sorry. Number 17, paano mag-car loan kay Grab? Ayun, tungkol sa car loan guys, kay Grab is parehas din to sa cash loan. Si Grab, papadalahan ka lang ni Grab pag yung qualified ka sa car loan o kaya sa cash loan. Hindi tayo yung hindi tayo yung mag-a-apply. Si Grab, hintayin mo lang na padalahan ka ng message, magte-text lang si Grab kung o-operang kanya ng loan. At base dun sa car loan, yung mga nakausap ko, may dalawa ko nakausap na dun sa kainan dati, is 3 years na siya nagdadrive kay Grab as a driver lang, hindi operator. Ayun, inoperan siya ng car loan. Vios yung kinuha niya, 2021 model. Ang daily niya is 1,200. Ayun. Yun, ibig sabihin, yun yung may mga mga kilala na ni Grab na siguro sa performance, ganon. Kaya inoperan sila ng mga car loan. Ako na ino-offer pa lang sa akin is cash loan, tapos yung mga gadget, appliances, yun. Hindi pa ako ino-offer ng unit sana, no? Ayun, next na tanong is, kaya bang kitain ang panghulog kung kukuha ng unit na hulugan sa Grab? Kayang-kayang kitain guys. Kayang-kayang kitain ang panghulog. Bukod dun sa panghulog, may kita pa yung driver. May sabi ko nga, di ba, ang dami naman nagbaboundary hulog. CP mo yun, 1,200 per day. Kayang-kaya. Number 19 is, alin mas maganda, Grab or Lalamove? Ayun. Grab guys, kasi mas stable ang kita sa Grab. Para sa akin. Pero yung sa Lalamove, kung 1,000 kg naman, 300 ang gamit mo, tapos ikaw pa yung driver owner, kumikita din ang halos katumbas ng kay Grab. Kaya lang, kay Lalamove sa delivery is pang-araw ka lang, dahil sa gabi walang masyado. Unlike kay Grab, pwede ka magpang-araw, pwede ka magpang-gabi. Ayun. Next, pang 20, alin mas maganda biyahe, gabi or sa araw?
Yun, bihira ako maggabi ng panggabi guys. Bihira ako, sorry, magbiyahe ng panggabi. Pero minsan sinubukan ko dati. At hindi talaga ganun kadami yung booking sa gabi kumpara sa araw. Pero pag nagpapanggabi ka kasi guys, yung mga karamihan nagpapanggabi ng mga driver, hindi naman ibig sabihin na gabi talaga sila papasok. Pumapasok, nag-umpisang lumabas siya mga is bago mag-rush hour ng hapon, ng gabi. Para abutin pa nila yung rush hour na yon. Tapos uuwi sila ng bago mag-umaga, yung iba after na naman ng rush hour ng umaga. Hindi ibig sabihin na papasok ka ng pagpanggabi ka alas 8 ng gabi dahil wala na iba talaga yung booking sa gabi kumpara sa araw. Pag alas 8 ka ng gabi po lumabas, makukuha mo na lang yung paisa-isa sa gabi. Tapos na yung yung peak na ng booking, which is yung rush hour. Ayun. Pwede bang mamili ng biyahe kay Grab? Ayun, hindi guys. Kusang dadating lang yan sa'yo, naka-auto accept ka lang. Kung ano yung dumating, ibibiyahe mo lang yon. It's either i-click mo lang yon pag nag-pop up sa'yo. Pwede mo rin namang i-ignore. Pero yung ignore is may katumbas na penalty yon. Pwedeng ma-post yung account mo. Kasi nag-pop up yung guys sa mo na hanggat hindi mo i-click, hindi yun matatapos, hindi mawawala yon. Kailangan mong i-click yon para ma-accept mo yon. Ngayon, kung nag-pop up sa'yo, kasi ibig sabihin pag nag-pop up sa'yo, ibig sabihin sa'yo talaga yan. Tapos hindi mo kinlik, para siyang consider na na cancel. Hindi naman cancel pero pwedeng ma-post yung account mo. So ma-post ka ng ilang oras, ganyan na hindi ka makakatanggap ng booking. Kaya pag dumating sa yung booking, wala kang wala kang chance na mamili kundi tanggapin lang 'yon. So either i-cancel mo o tatanggapin. After mong matanggap, i-cancel mo, yun lang yung way mo. Kaya lang, maapektuhan yung rating mo. Ayun. Next na tanong is, number 22 na tayo, kumikita pa ba sa Grab sa kabila ng sobrang dami ng unit? Ayun, nasagot ko na kanina yon. Pasensya na kayo guys, nadodoble. Kasi iniisip ko lang, minsan nagbasa ako doon sa mga comment, kumuhala ako ng mga tanong na madalas itanong. Next tayo is number 23. Dami. Haba na, 22 minutes na. Pwede bang pagsabayin ang Grab at Joyride? At pwede ba magkasama sa isang cellphone? Ito yung nababasa ko dati sa group na, ayun, nadidetect daw ni Grab kung may Joyride ka na pwede kang ma-deactivate. Sa akin simula't simula, sana hindi naman ako ma-deactivate, no? Baka magkasama yung Grab ko at Joyride sa isang cellphone. At ginagamit ko sila parehas. Pag wala akong booking kay Grab, ginagamit ko si Joyride. Pero, madalas puro Grab lang ako. Halos sa, minsan once a month o ganyan. May linggo naman na ako, isang beses ang linggo kay Joyride. Pero magandang suporta si Joyride, lalong-lalo na kung nasa outside NCR ka, diyan ka sa Bulacan, Cavite. Ayun. At least, pwede namang pagsabayin. Mas maganda yung, hindi naman kailangan nating mamili. Mas maganda kung pwedeng sabay. Diba? Mas makakatulong sa atin. Ayun, pwede. Number 24, internet provider ang gamit mo? Ayun, dati nung naglalala-move guys ako, binibilisan ko na kasi masyadong nahaba. Tapos Transportify, may monthly talaga ako nag-unli call, nagre-register ng pang-call, pang-tawag. Kasi kailangan talaga yon. Pero nung mag-Grab ako, hindi na ako nagre-register ng ganun. Ang ginagamit ko na lang yung pre-call ni Grab. At ayos naman, nagagamit ko naman. Mayroon lang pero very minimal lang yun. May time na hindi ka makontak ni customer, kailangan mo gumamit ng talagang regular call. Pero bihirang-bihira naman. Halos hindi na talaga ako nag-re-register sa ganun simula nung mag-Grab ako. Yung pre-call lang gamit ko. Ayun, next. Paano makukuha ni Grab ang commission niya? Okay. Paano? Ito guys, mayroong pag nag-driver ka na ni Grab, mayroong kang tinatawag na yung cash wallet o digital wallet. Para siyang GCash din. Na kailangan may pondo ka doon para pag nagbigay si Grab sa'yo ng booking na naka-Grab Pay, ito yung mga nakakonect sa GCash na hindi na cashless. Doon niya kukunin yung, yun. Pag may nag-book kay Grab ng cash, kasi pag cash bibigay sa yung pera, si Grab hindi na makakakuha.
Doon siya kukuha sa deposit mo ngayon, doon sa cash wallet mo para makuha niya yung commission niya. Ganon. Palaging mayroon deposit dapat yon. Ayun, para continuous yung tanggap mo ng booking kay Grab. Okay, number 26, paano kung nasa Batangas, Cavite, Bulacan ako, pwede ba akong mag-Grab? Ayun, pwede guys. Pero ang booking na karamihan is na dito lang sa NCR, Metro Manila. Kaya madami ako nakakausap, taga Bulacan sila, taga Cavite, taga Laguna. Nagdadala na sila, minsan every 2 days sila nauwi. May talagang dito sila nabiyahe sa Maynila dahil dito lang continuous ang booking. Ayun, pwede pupunta ka dito sa Maynila. Pero dyan sa Cavite, Laguna, pwede ka mag-abang dyan. Pero magseset ka ng destination papuntang Maynila para dito ka na makakuha ng continuous booking, paikot-ikot ka na dito. Ayun, iyon yung diskarte ng mga taga dyan sa mga nearby provinces ng Metro Manila. Number kung 27, magkano ang boundary ng 46-seater? Ayun, nasagot na natin kanina. Number 28, pwede ba ang Wigo o iba pang kagaya nito sa Grab? Ayun, yung category na tinatanggap na unit ni Grab guys is yung 4 at 6-seater lang. Pag Wigo, hindi siya kabilang sa 4-seater dahil maliit yon. Kaya siguro hindi pwede. Yun yung mga kung tawagin hatchback. Hindi pwede dahil hindi naman kasi yung halos 4 doon, halos ano. Hindi ko sure pero wala pa ako nakakausap na gumagamit ng Wigo. O katulad nito ng mga hatchback. 29, pwede bang part-time lang ang mag-Grab? Yes guys, pwede. Dahil yon may mga tires si Grab. Pag yung full-time ka, makakayang bumiyahe ng 200 at trip sa loob ng isang buwan, silver. Yung pa isa-isa lang yung mga biyahe, ito nga yung mga part-timer, ito yung mga member lang. Member na kung tawagin. Kahit once a week, isang biyahe ka lang, basta wag lang yung talagang hindi ka active kasi madi-deactivate ka rin. Ayun, kaya nga kung tawagin tayo ay mga Grab partner lang. Bumiyahe ka kung kailan mo gusto, part-time or mag-full-time ka kung gusto mo. Next is number 30. Ano mas maganda gamit, Waze or Grab navigation app? Ayun, nung baguhan pa lang ako sa Grab guys, nahirapan din ako dun sa navigation niya. Kasi nasanay ako sa Waze nung naglalalo ako, Transportify. Pero pag ginagamit ko kasi yung Waze kay Grab, pag yung kailangan mo na mag-close ng application, nung i-complete na yung biyahe mo, pupunta ka pa doon sa Grab app. Madaming step, hindi kagaya kung ang gagamitin ko na yung kay navigation na sarili ni Grab, diretso na doon, hindi ka na magpapalipat-lipat. Ngayon, hanggang ngayon, yung pa rin yung gamit ko, yung kay Grab, at nasanay na rin ako. Ayun. Number 31, pwede ba ang baguhan lang na driver mag-Grab? Yes guys, ako ay nagmula din sa baguhan. Last year, ako ay baguhan sa Lalamove. Non-pro yung lisensya ko. Tapos ngayon, pro na. Lumipat na ako kay Grab. Naging training ground ko yun si Lalamove. Maganda rin guys, lalong-lalo na yung mga baguhan. Pwede mo na kayong kumuha ng Lalamove, mag-training kayo. Para at least mabibihasa kayo kung paano gumamit. Ganon din sa mga daan. Ayun, iyon yung naging maganda, naging training ground ko yung Lalamove bago. Kaya nung paglipat ko kay Grab, hindi na ako halos nangapa. Pati sa mga daan kasi ako ay baguhan na driver lang. Ayun, 31, 32. Makadamin tayo. Pwede bang gamitin ang franchise ni Grab kay Joyride? Yes guys, sa isang unit kasi, isang franchise lang yung gagamit. I-issue ni LTFRB. Kaya yung franchise mo kay Grab, yun din gagamitin mo kay Joyride. Vice versa naman, yung franchise mo kay Joyride, yun din gagamitin mo kay Grab. Number 33, pwede ba kahit wala pang Origna o RCR? Ito nga guys, sabi ko kanina, karamihan ng unit naman na nabiyahe is yung mga hulugan na wala pa sa kanila yung original na RCR. Pwede, sales invoice muna. Number 34, paano kung driver lang at wala unit? Ibig sabihin, paano kung driver lang, walang unit, gusto mag-apply kay Grab? Pwede. Ito kagaya ng mga caravan, nakalagay doon, lalong-lalo na yung mga driver na gusto mag-apply as a driver kay Grab. Pwede kayo, bibigyan kayo ni Grab ng operator.
Pero may isa pang chance, madami guys kayo ma-applyan. Magpunta lang kayo sa mga Facebook page ng mga Grab driver operator, ang dami naghahanap doon. Kung ikaw ay driver lang. Ayun, pwede. 35, papasukan ka ba ng booking pag wala kang top up? Hindi ko pa na-experience na ma-zero top up ako. Pero yun, palagay ko, ganun din naman kay Lalamove. Pag zero yung ano mo, hindi ka papasukan ng booking. Saka yun, dahil wala sila makuha na commission sa'yo. Siguro kung by a chance, emergency, biglaan ka lang na ano, hindi naman palaging ganun, pwede ka pa rin pasukan. Kasi naki-credit. Kasi nung bago pa lang yata ako, nagkaroon ako ng negative nun eh. Pero, simulan, yun yung una at huli. Hanggang ngayon, hindi pa naman ako na negative uli. Kasi alam naman ni Grab na bumibiyahe talaga ako nun. Number 36. Ano mas maganda, manual or automatic? Manual or automatic? Siyempre guys, automatic. Ako, manual yung gamit ko. Ayun, talagang mapagod sa paa. Pero yun, nasanay na rin ako araw-araw na ganun. Lalong-lalo na yung mga traffic na stop and go. Doon tayo lugis sa mga automatic. Napaka-relax gamitin na automatic. Automatic transmission to guys, yung binabanggit natin. Number 37 is, pwede bang tumanggi sa booking kay Grab? Ayun, kagaya na sabi ko kanina sa inyo, pag lumabas sa cellphone mo, nag-pop up, ibig sabihin sa yan. It's either tatanggapin mo, tas i-cancel mo, or i-ignore mo. Hindi mo pipindutin yung nagpa-pop up na booking sa'yo, pero pwede ma-post yung account mo. Number 38, paano makapag-cash loan kay Grab? Ito nabanggit ko na rin kanina. Ito is si Grab lang. Kung alam ni Grab na ikaw ay deserving na driver, papadala ang kanya ng message. Si Grab ang mag-o-offer sa atin, hindi tayo mag-apply kay Grab. 39 is, OFW pwede bang umuwi na para mag-drive na lang ng Grab car? Ito, may nabasa kasi ako nito guys. Dahil yun, kagaya ko, OFW rin ako dati. Pero hindi ako sadyang umuwi para mag-drive. Umuwi ako, tapos kasi nasa abroad pa lang ako, naipasok ko na to sa Grab. Pero para ipa-drive lang dati nun. Pero yun, nung pag-uwi ko dito, ako na rin yung nag-drive. Siguro kung ang sahod mo naman sa ano, depende kasi yung guys eh. Ito ay ano lang sariling opinion ko lang no. Depende kasi sa inyo yun, sa inyo yun. Lalong-lalo na kung nasa magandang bansa naman kayo at na-enjoy yung pamilya nyo. Siguro naman wala magtatanong. Siguro ito yung mga ano, nasa bansang walang chance para maging permanent residency sildong kagaya sa Middle East. Kung ang sahod mo is below 50, kagaya sabi ko kung sarili mo sa sasakyan dito sa Pilipinas, kaya mong mag-average ng 2,000 net per day. Eh di, pwede ka na kung talaga namang interested ka, makasama pa yung pamilya mo dito. Oh. Kung sarili mo yung sasakyan, pwede rin hulugan, yun lang, habaan mo yung oras mo. Ayun. Kita ka ng above minimum dito. Ayun, number 40, wala na. Ano na lang to, closing na guys, masyadong mahaba na eh. Number 40, closing na tayo, no? And ito yung ano, ang Grab driver guys is hindi rin madaling trabaho. Unang-una, nandiyan tayo sa delikadong lugar which is yung kalsada araw-araw. Masyado kang prone sa aksidente. Kaya kung kinakala ninyo na madaling trabaho yung pagdadrive is hindi po. Hindi madaling trabaho, mapagod din. Bukod sa, ayan, masyado kang prone sa anytime sa aksidente dahil napakadelikadong lugar ng karsada. Mapagod din yung pagdadrive. Minsan may time na gusto kong bumiyahe kinabukasan para akong sakit ng katawan ko. Lalong-lalo na kung bumiyahe ako minsan ng 12 hours pataas. Ayun, talagang pagod, mararamdaman yung pagod. Pero may iba't ibang technique naman doon. Yung kagaya ngayon, umiidlip na ako pag tanghali. Para at least ma-refresh ka pagdating bago mag-rush hour ng hapon. Ayun, na ano ka na naman, may lakas ka na naman. Kasi dati sinusubukan ko. Pag alis ko dito ng umaga, dire-diretso akong drive noon. Sinasamantala ko. Simula umaga hanggang abutin na naman ako ng rush hour, dire-diretsong drive. Pero yun talagang mapagod. Ramdam mo yung pagod. Kaya ngayon,
Humihinto na ako pag yung tanghali na hindi masyadong madaming booking, nagre-rest ako noon para makapag-recharge. Take ng nap, idlip ng konti kasi laking tulong. Ang maganda lang sa Grab is hawak mo yung oras mo. Para ka lang nag-enjoy. Minsan na yun, mag-aalmusal ka sa Maynila, tatanghalian ka sa Cavite, minsan sa Rizal, pag inabot ka minsan sa Bulacan, San Jose del Monte. Ayun. Tapos, ayun, kagaya na sabi ko, hawak mo yung oras mo, pwede kang huminto. Pag gusto mong kumain mo ng mga street food, mag-relax, edi tabi ka lang sa safe na lugar. Pahinga ka muna, para kang nasa bahay lang. Ayun. Kaya yun yung advantage ng Grab kumpara dun sa mga motor na motor taxi, makakapahinga ka. Hindi ka gaya sa kanila na mas mahirap yung trabaho nila ng mga motor taxi. Kaya yun. Believe din ako sa kanila sa kabila ng init, yung maninimbang ka tapos nasa gitna ka ng init ng araw. Kaya nga yun, naano rin ako pag nakita ko sila minsan na yun, naghanap buhay, biglang umulan. Naisip ko na kaparehas ko lang din sila na gusto rin maghanap buhay. Kaya lang, pag biglang uulan, maapektuhan yung booking nila. Ayun. Ayun lang guys, yun. Pasensya na kayo, medyo mahaba yung booking. Sana makatulong sa inyo yung mga sagot. Ito yung mga kasagutan dun sa madalas na tanong ninyo. And bye-bye!